Hi everyone, good morning. This is Rona once again in ating channel, and I will share with you yung experience namin sa papaanak ng aming alaga. It's my first time na mag-inahin, and it's first time din ng paanak ng baboy. And halong kaba at takot, kumbaga paano halimbawa pag hindi siya anak na yung solo niya ba? Kasi may mga napanood ako sa video na yung parang yung inahin is hindi siya makaanak ba, yung dinudukot kumbaga yung anak sa loob, ganun. Kaya natatakot din ako na paano kaya ako pag hindi siya pag-anak ng solo, is wala akong idea about sa pagdukot, ganun, ng anak. Tapos yung nakakatakot pa na is yung parang kumbaga yung sa date kasi na expected niya, 'di ba? Sabi nila is 113 to 114 days. So nung na niya 113, nagpasting na siya. Hindi ko na siya pinakain ng hapon, ng whole day pala, maghapon 'yun. And then akala ko manganganak na siya kasi siya ng mga sign na yung kumbaga inaano niya yung semento, yung parang inaano niya yung nguso niya, yung mga paa niya, tapos hinihingal siya. So, I thought mag-aanak siya ng umaga o kaya either tanghali o hapon, ganun. Tapos nung mga na hanggang gabi, wala pa rin. 10, mga 11 something na yun, ganun. Tag-iingay siya. So, akala ko nasa baba lang si tatay na kumbaga yung tinitingnan ni tatay, ganun, kaya hindi ako agad-agad na lumabas. Tapos nung hindi siya tumitigil na yung nagngungok-ngok ba siya, nag-iingay. Then sumilip ako, wala naman sa baba si tatay. Tapos may nakita ako na isa na biik, na yung, ang unang anak pa niya is yung may spot na black. Tapos yung parang kapatid din niya nung una, kaya nga natawag ko sila na team blended noon, kasi yung mga kapatid niya na iba, mayroon din sila yung mix ng black at brown, ganon. Ay, no. Black at pink, ganon yung kulay. So, yung unang anak niya is yun. Nung pagsilip ko na ganon sa kulungan niya, mayroong biik na isa, tapos lumalakad yung biik sa gitna ng mama niya. Ayun, ginising ko agad-agad si tatay. Sabi ko, nanganak yung baboy, sabi ko, tapos pinuntahan na namin sa baba. And then, kaya, nung time pa na yun is, I'm not feeling well, pero no choice, di ba, lalabas kami talaga. And then, i-assist namin yung baboy, ganun. And nung nasa baba na kami, nasa kulungan na kami, syempre dinala na namin yung mga gagamitin. Kasi dito lang naman yung sa baba ng bahay namin. And then, siya, matagal-tagal pa, hindi sunod-sunod kaya yung pag-anak niya. So, mga 11 something yung mga 12 na siguro, ganun. Isa lang yung lumabas, tapos ang tagal-tagal na walang lumabas. Kaya doon na naman kami, bakit kaya na walang lumalabas. Kasi yung iba na nag-vlog, yung may mga alagang baboy, naanuhan ko na ang sabi nila mga 15 minutes, ganun, o 30 minutes yung interval daw. Tapos may susunod na naman, mga ganun ba. And then yung sa amin kasi hindi lumabas ng 11, ganun, 11 something, tapos nung mga mga 2 something na, ganun. Kaya yung oras ng panganganak niya is hindi sila yung nagsunod-sunod ba. And then nung nanganak na siya, buong akala namin, 6 lang yung anak. Kasi nung lumabas na yung 6, lumabas na rin yung, kumbaga yung anak-anakan ba. May lumabas na anak-anakan. So sabi ng tatay ko, baka yan lang talaga yung anak niya. Kasi yung iba na nag-iinahin, iisa pa nga ang naiaanak nung inahin, sabi ni tatay. So sabi ko siguro, kay 6, okay na rin to. Sabi ko kasi kawawa naman siya, ganun. Pero sabi ko ulit kay tatay, bakit ang laki ng tiyan niya? Sabi ko, baka mayroong patay, sabi ko sa tatay ko. Hindi, sabi naman ng tatay, kasi lumabas na yung anak-anakan kaya wala na, sabi niya. O di, siyempre, parang wala na, gano'n. Nilagay na namin sila dun sa lagayan, pinunas-munasan na namin, gano'n. Tapos nung mga na, pagkalipas ulit ng ilang oras, di siyempre, pinadede na namin yung mga baboy, yung mga piglets, gano'n. Nung mga time na gano'n na nagdedede sila,
umiiri yung nanay. Tapos may lumalabas na naman hanggang sa nung na yung ika-siyam ata na anak niya, namatay na lumabas. Nakapulupot yung puso niya sa liig niya ng 2 beses. Talagang wala na kasi kahit nung pinulot na namin, tapos ko na yung parang gusto ko na i-revive back, baka sakali na yung huminga siya. Kasi may mga napanood din ako na video na gano'n, na yung pwede mo siyang i-revive kung sakali na huminga, gano'n. Pero hindi talagang patay siya na lumabas. Kasi maigpit yung pagkapulupot ng 2 lieg niya sa lieg. 2 pusod niya sa lieg. Kaya hindi siya nabuhay talaga. Tapos after nun, akala namin, di wala na nung nakasyam na siya. Tapos nung mayroon na namang lumabas na 2, kaya para naging sila lahat 12. Tapos yung pang-isa pa doon, yung nasa last na, yung naika-12 na lumabas, masyadong maliit. Tapos nakasama doon sa anak-anakan. Mabuti na buhay din siya. Kaya nakakatawa din guys yung experience namin sa pagpapaanak talaga. Kasi yung parang nakaka-excited, na nakakatakot, ganun. Kahit na yung parang wala kang idea, nagkaka-idea ka din ba, ganun sa pagpapaanak, ay yung parang natututo na rin ba kahit paano. Kaya nga kahit nung bumababa kami na nandyan na kami, na kahit yung masama yung pakiramdam ko pa, sige pa rin. Kaya until now naman na, ika-4 days na nung mga baboy ko ngayon. So, ngayon ko lang na isipan na i-edit tong video, ganun. So, ito yung una na araw na nanganak siya. Kaya, ayan, kaya pati yung boses ko until now is hindi pa siya yung fully recover. Tapos, ang kamali pa nung ko ng camera, kasi syempre yun diba? Syempre nakakapag nakakapag-abala yung baga, yung hindi mo na alam yung ginagawa mo. Kaya sabi ni tatay, mamaya na yan, camera, mamaya na yan, mamaya ka na mag-take ng video, mga picture, sabi ni tatay. Kaya pinatayo ko na lang sila ba, na inilapag ko na lang. Tapos, ang akala ko din is nakukuha yung yung iba, hindi naman pala. Kaya, yung nakatutok na lang yung camera dyan. Pero at least, I have a remembrance naman kung paano kami nung nagka-experience sa pagpapaanak. And, ayun, talaga. Yung parang talaga ba, yung nakaka-overwhelm, na nakakatakot, na hindi mo alam yung parang sa kasi first time parang, ang hirap din ba talaga yung magpapaanak ka na wala kang idea, ganun. Kasi sa pagpapatining naman, nakatatlo na ako na fattening. And then, ito talaga yung first na batch na nag-alaga ako ng fattening, kaya si Jinky yung unang naging mommy pig ko. So, wala naman akong idea talaga na yung kung paano, ganun, yung mga risky ng pagpapaanak sa baboy, ganun. Tapos yung naman akala ko, yung mga napapanood ng mga video, ganun, parang yung mga kagaya din ba sa mga napapanood ko, pero hindi pala. Kasi may mga risk na yung kagaya sana sa amin, o hindi siya sunod-sunod na lumabas yung mga biik, may mga time na pagitan sila, ganun. Tapos, pagkapanganak na naman, mayroon na naman yung hindi mo asahan, may mamamatay pala, ganun ba. Kaya yun yung may namatay na isa. Pero yung nabuhay is 11, and hopefully and praying naman na sana mabuhay silang lahat. Kasi kawawa naman sila, napaka-cute pa naman. Ang ganda pa naman ng mga kulay nila naging blended ulit. Kaya sana nga mabuhay talaga ang aking mga piglets. Kawawa din. Ay, as of now naman pala sa video na ito is 6 pa lang yung lumabas dyan. Pero sa lahat-lahat naman ng kasi hanggang 4 something kami ng umaga na nagbabantay. Wala kaya kaming tulog magdamag kami ni tatay. Kaya, ayan nung napunas-punasan na namin sila, ganun.
Akala talaga namin talaga is 6 lang. Pero thankful naman kasi may mga sumunod pa. Kaya naging sila 12. Pero hindi ko na kasi nakuhanan lahat-lahat yung full ng video kasi wala naman yung mag-ano sa amin na yung kumbaga yung talagang kukuha. Kumbaga pinatayo ko lang talaga yung stand and nilagay ko na yung cam, ganun. So nakatutok na lang. So wala yung talagang yung full ng video ng paghakot namin ng mga baboy, ganun, ng mga piglets. Kasi hindi kasi sunod-sunod na na lumabas. Kaya hindi nakuhanan lahat-lahat. Kumbaga, yung nakuhanan na lang yung kung saan yung tinututukan ng cam, doon lang. Pero, ko na rin na at least I have the experience, ganun. Happy to share our experience, ganun, sa pag-aalaga. And then, sa susunod na pag-aalaga, if God's will. So, may mga idea na rin, ganun ba? So, now is talagang yung first time. And, first time na mag-inahin. And ito yung, kumbaga dito na rin ulit ako matututo kung paano yung mag-alaga ng inahin, mag-alaga ng mga piglets, ganun. Kasi may mga risky naman pala na yung may time na, halimbawa yung hindi sila kakain or either konti yung dede ng mama nila, ganun. Tapos yung hindi siya tatayo, mga ganun ba. So sa susunod is, alam ko na rin ganun, makaka-idea na rin how, ganun ba. So, sana ngayon is maging successful hanggang sa lumaki sila, hanggang darating tayo sa walay moment, mga ganun ba. Kasi marami pa naman yung mga pagdadaanan ulit. So, si Jinky nga is na siya, nakapag-inject na rin siya the other day. So, ngayon ko lang kasi nagawa itong video na-edit kasi now is 4 days na. Pero ito yung unang video that time. So, si Jinky, I share only sa inyo na nakapag na rin siya ng antibiotic at vitamins. And then, nung other day din, naka-3 days na yung mga alaga kong piglets, nakapag-iron na rin sila. So, hopefully is maging successful, maging healthy sila yung sa paglaki nila at mahabol pa yung mga hindi nila pagdidi ng mga milk ng mama nila, ganun. So, sana nga is makarecover silang lahat. And, thank you guys. And, thanks God din pala. And, ayun, kahit papaano naman is sana, yung kanang hinga din ng maluwag-luwag na ngayon kasi nanganak na siya. Pero, mayroon pa rin yung kaba kasi syempre hindi pa sila yung gaanong matakaw, hindi pa sila yung nakakapagdede ng marami, ganun. Kaya, lagi pa rin namin silang yung tinitingnan. Tapos, pag nagdede sila, yung binabantarin pa rin. So, nagbibigay na rin ako ng, ng gatas, yung foster milk. Bumili na rin si tatay ng foster milk nila. Kaya, pag gumagawa na rin ako ng foster milk. Tapos, kasi doon sa pag nilagay kasi sa milk bottle, sa chupon ba yun? Sa milk bottle ba? Hindi nila alam sipsipin. Kaya ang nilagay ko, ginawa ko na lang pala, nilagay ko doon sa inumin ng mama nila. Kasi doon sa inumin ng mama nila, doon na nila kumbaga yung, doon sila umiinom, marunong din sila yung uminom ba doon sa inuman ng mama nila. So, doon na lang sila. Tapos, nung may time pa na, syempre, may nahulog na yung pagkain, kumbaga, yung feeds na medyo basa na siya, ayun, tinitikman-tikman din nila. Pero, tinanong ko naman doon sa sa aking technician kung okay lang ba, ganun. Then, he said naman na okay lang yun para matuto sila kasi enough nga talaga yung milk ni Jinky. Ganun, kaya tutulungan na lang sila sa milk. Tapos, yung sa early win na pagkain. Tapos, sa foster milk, ganun. Kaya na lang namin na hopefully nga talaga is yung mabuhay sila yung makakain din sila, ganun. Tapos, ko na lang sila sa mga vitamins nila. Tapos pa-i-injectan ko na rin, ganun, para yung, maging healthy at yung, kumbaga, yung hindi pa nila na gatas is, makatulong sa kanila yung mga iron. Kaya, nakakapag, din guys, yung experience namin ba sa pag-iinahin, parang, lesson learned din, kumbaga. Pero at least
Tapos nagkaka-idea naman. Ay, naku, Diyos ko. Talagang ganun pala, no, pag first time mo mag-alaga, yung ang daming mga consequences, yung wala kang idea din. Tapos ano pa, yung talagang puyat, ay naku, halos ay yung pupuyat nga kami, yung gigising kami like every 2 hours, ganun, para magpadidi. Ay, nagising kami ng mga ganong time. Ay guys, thank you guys for watching and see you again on my next video. Abang-abang lang!